Pulse Asia, tanging si VP Sara Duterte lamang sa apat na top national officials ang may majority approval rating na 59%. Itong NBI na to, nangaharas to eh. Alam nyo, for 10 years in government, I have been defending our policemen. Babalikan namin yan sa Congress. Pagdasal nyo hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Hindi dapat yan ang linyahan ng NBI. Ang linyahan nyo, National Bureau of Investigation, to investigate kidnappings, murder, and iba't ibang heinous crime sa ating bansa. Parang pang barangay tanod yung ginagawa ninyo. Ang gawa ng Diyos hindi na kayang anuhin ng tao. Hindi na kayang labanan ng tao. Balik ka rin ng kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? Even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Dadagan ang Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-aanin na tayo. So, okay. It's Hi, Mel. Or should I say Meldinario? Sama-sama tayo. Babago mo. Nagiging Meldinario. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo mga kabayan. Magandang buhay ho sa inyong lahat. At sana ho ang lahat ay nasa mabuting kalagayan mga kabalita. Tuloy-tuloy lamang ho sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe. At pinutin ang notification bell. Then paliguan niyo po na maraming likes, komento, reaksyon, opinion. At the same time, i-share niyo rin po yung video ito mga kabalita. At huwag lang pong escape yung ads dahil yan po ay nakakatulong ho sa inyong lingkod. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim kahit sa saang lupalop ng ating mundo. Basta may Pilipino. Ang programa ito ay para sa inyo. So ngayon po ay diretso na tayo sa ating paksa. Ating bibisitahin ang Dahig ngayon mga kabalitaan. Sa pamamagitan ni Boss Alvin dyan. At update tayo sa mga pangyayari dyan mga kabalitaan. And then pag-uusapan din natin yung iba't ibang dapat nating pag-usapan mga kabalitaan. And then yung sinasabi natin ito ay nangunguna ho itong si VP Sara Duterte. Maya-maya, balikan ho natin yan mga kabitan at dito ho tayo, papakinggan ho natin itong si Mama Hanilet kung saan po siya ay may nagbigay ho ng mensahe at siya po ay talagang nagpapasalamat ho sa lahat ng mga Pilipino diyan sa The Hague, Netherlands na hindi ho umaalis sa Duterte Park mga kabalitaan kahit pa uulan man o umaraw. Panoorin natin muna si Ma'am Hanilet. Japan na mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte ug sa KOJC members nga naa diha padayon ta sa pagsuporta. Syempre botohan nato okay ilan naman ta sa atong botohan katong tinuod na tawo ug tinuod nga magserbisyo. PDP palihog lang og dili mo undang akong hindi ako titigil hanggang tulog siguro ako sa panaginip ko. Magpapasalamat ako sa inyo sa aking mga panalangin. Maraming salamat and yan din ang hiling ko sa inyong lahat. Sana patuloy tayo sa pagdasal kasi wala talagang imposible sa kanila. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Taga Japan na So ayun po mga kabalitaan, taos pusong nagpapasalamat ho itong si Ma'am Hanilet dahil sa walang sawang pagpapakita ho ng suporta kahit nasa malayo sila. Yung iba nga, yung taga Dubai at kahit saan pang hindi parte ho ng Europa bumiyahe lang ho para lang talaga may pakita o ibigay at ipapakita ho yung kanilang suporta diyan sa The Hague na kung saan nandiyan pa rin si Tatay Digong Duterte. Ngayon po, talagang kakabahan ho sila dito. Ano po bang ibig sabihin nito? Ayun medyo malayo ho. Silipin muna natin, ayusin natin dito mga kabalitaan. Ito guys, mga kabalitaan, tingnan nyo po. Napakalayo ho yung resulta ho nito mga kabalitaan. Ano kaya iniisip ng mga taong to? Talagang sasabihin na nito ni Tamba na sayang lang yung effort ko sa inyo. Ang laki ng perang pinamumudmud ko sa mga distrito ho ninyo. Tapos ito lang nakukuha ho nating trust rating natin. Ano bang ginagawa nyo? Ako, mapapagalitan kayo ni Bonnie, ni Tambaloslos. Ayon pa ho sa Pulse Asia,
tanging si VP Sara Duterte lamang sa 4 na top national officials ang may majority approval rating na 59%. May 25% na undecided at 16% ang disapproval mga kabalitaan. Si Pangulong Marcos Jr. ay may 25% approval, 22% undecided at 53 disapproval mga kabalitaan. Napakataas yung disapproval, 53%. Kay Senate President Cheese Escudero, meron ho siyang 39% ang aprobado, 44% undecided at 18% ang disapproval nito. Samantala, itong ambisyosong tambaluslos mga kabalitaan ang King of Crocs diyan sa House of Retaliation. Nakakahiya yung kanyang resulta. 54, mas mataas pa yung disapproval niya kay Bonget mga kabaitan. Ito yung resulta sa sobrang kapal ng pagmumukha. 14% ang approval mga kabaitan. Saan ka na ngayon? Malamang, talagang pagsisisihan mo itong ginawa mo dahil inubos nyo lang yung pera sa pamumudmod, dinadaan sa ayuda-ayuda, AIC, sa tupad at kung ano-ano pa, ang resulta ay kulelat sa survey mga kabalitaan. Kasi hindi ho talaga papayag si Papa God na kayo ay inaabuso nyo na yung kapangyarihang ipinagkaloob sa inyo at yung pera ng taong bayan hindi nyo ginasta sa tama. Dahil kayo lang ang makikinabang, gusto nyo lang na kayo makikinabang dyan. Kaya ito nagiging resulta. Itong nagiging resulta na kayayaho sa pagmumuka nitong Nitambaloslos, the King of Crocs sa House of Retaliation. 31% undecided mga kabalitaan. Anong say dito? Anong say? Magsalita ho kayo. Ito sinasabi ko, mas mainam nang manahimik na lang si VP Sara Duterte. Yung mga silent supporters ni VP Sara Duterte ay mga matatalino. Kung matalino ho, yung very vocal na supportive ni VP Sara Duterte sa mga Duterte, mas more na matalino itong mga silent supporters. Dinadaan lang ho nila talaga sa butuhan nito sa survey. Lalo na sa darating na halalan mga kabaitaan ay talagang mayayanig ang buong sambayanan sa magiging resulta ho nito pag natuloy na manalo si VP Sara Duterte at tatakbong Pangulo sa 2028 presidential elections mga kabaitaan. So ang tanong ho dyan, paano ba mangyayari yan? Nakasalalay po sa ating mga kamay, mga kabalitaan. Nakasalalay ho sa ating mga kamay ang future ho. Ang future ng ating bansa. Dahil yung boto ho natin ay para ho sa ating kalayaan o demokrasya mga kabalitaan. Ang boto ho natin, hindi lang para sa demokrasya o kalayaan, pati na rin ho sa pag-preserve sa ating soberanya dahil pag iba na ho ang nakaupo at kung sila pa rin ang nakaupo na mamuno sa ating bansa, humanda na ho tayo mga kabalitaan. Lilipad na ho tayo sa China. Magpapa-adapt na ho tayo sa China mga kabalitaan. Kasi wala na. Ngayon pa nga lang, wala na tayong demokrasya Ginigipit na nga yung mga kumarkado na ho nila na taga-suporta ng mga Duterte ay pakakasuhan mga kabalitaan. Si Atty. Lambino, kinasuhan. Bakit? Dahil daw nagpapakalat ng fake news. May fake news ba yun na sinasabi na meron na tayong natatanggap na TRO? O baka may miscommunication lang? Di ba pwedeng miscommunication lang? Tapos hahabulin nyo, kakasuhan nag-ano daw ng fake news mga kabalitaan at nakakagambala daw sa mga sambayan ng Pilipino. Napakababaw itong ikinaso sa kanila. Itong si Cardema mga kabalitaan, kinasuhan din. Pero hindi ho ito natinag. At bagkus siya po ay tatayo ho at haharapin yung kaso. Dahil alam niya sa sarili niya, wala ho siyang ginawang mali sa sinasabi niya patungkol sa TRO. At hindi ho siya isa sa mga petitioners ho ng TRO na yan sa kasagsagan ng kaguluhan sa kanilang pagkidnap kay Tatay Digong Duterte. At galit na galit ho dito yung NBI kay Cardema. Ito, panoorin, pakinggan ho natin. Yes, normally, you just answer, di ba? You just answer their allegation. And it is not a claim. It is an alleged claim. Kasi baka akala ng lahat, kinasuhan, guilty agad. And dahil may claim sila, I claimed it. First of all, I was not privy. I was not a petitioner to that said TRO application. That was March 11,
when President Duterte arrived in Villamor Air Base in NAIA, from noontime until midnight, I was there outside the gate of Villamor. I am not part of the TRO petition. So kung anong naririnig ng taong bayan mula sa balita, yun lang rin ang naririnig ko. Alam niyo, masabi ko dito ngayon for this opportunity na makapagsalita. Etong NBI na to, nanghaharas to eh. Alam niyo, for 10 years in government, I have been defending our policemen, our soldiers, and our law enforcers, the NBI. Wala kaming tigil pamimigay ng medical assistance sa lahat ng tropa ng gobyerno, na kalaban ng NPA, kalaban ng mga kriminal. Yan ang trabaho namin sa Duterte Youth Party List. Sa dami-dami ng kidnapping at patayan ngayong panahon na ito, ang naisip pa ng NBI imbestigahan ay ako. Hindi man lang yung mga nangyayaring krimen sa lansangan. So dito makikita ninyo, bakit ganito yung focus ng NBI ngayon? Pangalawa, sinasabi ng NBI dyan, it was a volatile moment na baka daw kapag may sinabi yung tao, lalong maging volatile. It is not our fault na naging volatile yung moment. It is the government's fault na ginawa nyo yon sa isang dating presidente ng Pilipinas. What do you expect? He was voted by a majority of millions of Filipinos. Ano akala nyo pag kinuha niya yung tao, walang magagalit kahit isang Pilipino? Syempre, madaming magagalit, and you created that volatile moment. Okay. Ang ating pinag-uusapan dito, there is a freedom of speech for every Filipino. At galit na galit yung mga Pilipino. Bawal ba magsalita ang Pilipino sa Okay. ginawa niyong moment na yon? Okay, Mr. Cardema, what the NBI wants to know or what the public wants to know is that saan niyo po ba nakuha yung report na may TRO na na-issue, and why did you share it without verifying if it is already actually released by the Supreme Court? Go ahead, sir. Kung sinasabi ko nga kanina, kung ano lang ang narinig ng milyong-milyong Pilipino noong mga oras na yon, yun lang rin ang narinig ko. Doon sa Villamor Air Base, Ang inaantok tong anchor na to eh. At gusto niya pasagutin dito mga kawitaan, si Cardema, sinabi na nga ni Cardema dito na harap mo siya at magsasagot lang naman. Hindi sasagutin niya base sa kanyang naririnig. At hindi ho siya parte ng petitioner ho, na nagpetisyon para ho sa temporary restraining order mga kabalitaan. siguro lampas 20 doon na tao ang nagsasalita patungkol doon sa TRO. Bakit kinakasuhan niyo ako doon sa narinig ko lang? That news, I am not the originator of that news. Kung ano yung pinag-uusapan ng tao sa nangyayari, yun lang rin ang sinasabi ko. Bakit niyo ako kinakasuhan? Dahil kandidato yung Duterte Youth Party List? Ganun ba yun? Sinasabi ko dyan, there is a freedom of speech for every Filipino that is enshrined in the Constitution. Kung nagsasalita kami patungkol doon sa nangyayaring yon, sabi nga nila, it is a volatile moment. Alam ba namin kung nandun pa si Pangulong Duterte sa binabantayan namin? Siyempre hindi. Alam ba namin na kung ano yung balita tungkol sa sinasabi nilang TRO? Siyempre hindi. It is a volatile moment according to them. Why would they file a case to a person who did not hindi sa akin nag-originate yung balita na yon? Sir, so ang That is dapat pure harassment. Right. Sir, so tama po ba, based on your logic, ang dapat kasuhan dito is the one who peddled that information, Attorney Lambino? That is also an allegation of them. Again, I am not sure who started the issue regarding that TRO. Ang pinagbabasihan lang natin, during that time, I think 9 p.m. of March 11, when there were around 3,000 people in front of Villamor Air Base, angry for detaining President Rodrigo Duterte, ang dalawa lang ang balita na umiikot doon. Baka isakay sa eroplano si Pangulong Duterte, baka mag-issue ng TRO ang Supreme Court. Yun ang alam ng lahat doon. And they cannot prove na with intention and with malicious intent na talagang pinedel yung issue na yon. Kung ano lang nakikita namin sa balita, on that volatile moment, according to them, yun lamang ang maririnig ninyo mula sa amin. Sir, in hindsight, they say hindsight is 2020. In hindsight, would you have done differently? Would you have verified first the information before sharing it to your network? I did not share it to my network. That was made clear by the NBI. No, With 900,000 followers, I had my own page which has 60,000 followers. Why did I not share it there? Meron lang kasing reporter na nagtanong anong masasabi ko tungkol dun sa TRO. At meron rin nagsabi dun sa tabi, may in-issue na. So, yun lang ang aking sinabi from what I can grasp in that situation, in that location. So, if that is nagkamali doon, it did not originate from me. I am not even privy and the petitioner to that TRO. Na sinasabi ho nitong babaeng to na parang irresponsible itong si Cardema. Bakit sila ba dyan sa ABS na yan? Hindi ba sila irresponsible? Minsan nga, mali-mali nga yung binabalita. Kinokompartmentalize nila yung information na kung saan ay
makakasira ho sa panig ho ng mga Duterte? Parang may napadaan lang balita sa palengke, tinanong ka tungkol doon sa issue na yon, sumagot ka lang. Napaka-abnormal naman kung hindi ka sasagot, di ba? The issue there is who started the news that there is a TRO. That was not me. I do not know why the NBI is even filing a case against me. You know, may mali yung NBI dyan eh. Alam nyo, pinakita ng NBI yung mismong residence ko, address ko sa TV. That is protected by the Data Privacy Act. Kinakasuhan mo isang tao tapos pinakita mo kung saan siya nakatira. You are a lawyer. You are all lawyers. And you showed the address of the person you are claiming to be yung kinakasuhan ninyo. Mali yun eh. Pwede silang kasuhan dun eh. Pangalawa, babalikan namin yan sa Congress. Pagdasal nyo hindi manalo yung Duterte Youth Party List. Pag nanalo, ipapatawag namin kayo sa Kongreso. Bakit ganyan yung mga iniimbestigahan ninyo? National Bureau of Investigation kayo. Ang daming napapatay, nakikidnap ngayon. Ang iniimbestigahan ninyo, yung mga nagsasalita patungkol sa mga possible abuses ng government. We are just reacting to what the government is doing. Hindi dapat yan ang linyahan ng NBI. Ang linyahan nyo, National Bureau of Investigation, to investigate kidnappings, murder, and iba't ibang heinous crime sa ating bansa. Parang pang barangay tanod yung ginagawa ninyo. Sir, you mentioned na babalikan nyo ang NBI should you win a seat in Congress in the upcoming May 2025 elections. Do we expect a tit for tat coming from an elected official? Or is it accurate to say na gagantihan nyo yung NBI when it comes to the filing of charges? You said that. Wait, yung no, sir, in your words, you said babalikan ko. Yeah, ipagdasal nyo na wag manalo ang Duterte Party List. That gagantihan term came from you. Ang sabi ko, babalikan namin. Why? Every agency of government, I was head of agency before, every agency of government, we go to Congress to ask for budget. So NBI will ask hundreds of millions of budget, baka billions pa, from Congress. And they will say that they are the agency in charge of investigating heinous crimes, kidnapping, murder, and kung ano-anong nangyayari sa lipunan. Tapos ang maririnig lang nating iniimbestigahan ng NBI ngayon, yung mga dating kakampi ni Pangulong Duterte. Sa dami ng kidnapping ngayon at pagpatay, hindi natin narinig yung NBI magsalita. Yan ang ipapaimbestiga natin sa Kongreso. Why are you asking for hundreds of millions and even billions of budget as an investigating agency where in fact, we did not hear you investigate the recent kidnappings and murder of several Filipinos. Okay. Sir, I sense the anger, the disappointment from your voice. Yes. Unfortunately, we only have 5 minutes left on the show. We are about to wrap up. Just as a closing statement, is it accurate to say that there is no remorse on your part, there is no regret on your part after what happened, and that you will move forward, probably filing counter charges against the NBI for, as you mentioned, violating your privacy? Number one, I will just answer their allegation. Because if you answer their allegation, kaya nang i-prove doon na there was no intention. Yun. Number two, of course, I will file violations of the Data Privacy Act. Why would you show the address of a Filipino that you are filing a case against, tapos, ang dami mong kiniklaim patungkol doon sa tao na yon? You are endangering the life of that Filipino and this family. Yun lang ordinaryong pagpapakita ng address, bawal sa batas. Yun pang, ang dami mong allegation patungkol doon sa tao na yon, tapos ipapakita mo yung address. Eh di lalo na, the intent of the law is to protect the privacy of every Filipino. Pangatlo, yung sinasabi ko sa inyo, pag nanalo ang Duterte Youth Party List, na sa tingin ko panalo naman kasi number 1 naman sa survey kahapon, lahat ng ahensya na sa tingin namin ng abuso ng kanilang kapangyarihan o hindi nila ginagawa yung kanilang core mandate, tatanungin namin sa Kongreso, bakit kayo nag-uubos ng hundreds of millions and billions of your budget not doing your real core job? Your job as the NBI, National Bureau of Investigation, imbestigahan lahat na nakikidnap. Ang daming negosyanteng Filipino-Chinese nakidnap na pala. Imbestigahan lahat ng napapatay. Katulad ng Filipino-Chinese na napatay nung isang araw, tinorture pa. Imbestigahan lahat ng nare-rape at kung ano-anong krimen sa ating bansa. Ang pinag-aaksayan ninyo, ng budget ninyo at ng oras ninyo, ay magpadala ng ganitong mga napakawalang kwentang kaso laban sa mga dating opisyal ng Duterte administration. During their time, nakandidato sila. In 27 days na lang, election na. Alright. That is clearly a political harassment for political candidates like us. Diba? So masabi ko sa inyo, lahat kayo, baka inutusan lang kayo. Sa tingin namin, inutusan lang kayo. Pero pagharap nyo sa Kongreso, hindi nyo masasabi na inutusan lang kayo. You will need to defend your agency and your budget on why
you are spending government resources and government time Okay, doing these things. Right, Chairman Cardema, I have to cut you off there. Unfortunately, that's all the time we have for today. We look forward. So yun po mga kabaitaan, talagang nanggagaliti sa galit ho itong si Ronald Cardema, yung dating ng representative ho ng Duterte Youth Party List mga kabaitaan. At itong babaeng to be honest, hindi ko talaga to bet na mag-i-interview ho, no? Ng mga Duterte alay dahil nga po mga kabaitaan ay bias din tong babaeng to mga kabalitaan. Diba? Parang dinidiin niya talaga eh. Yung sinabi niya na babalikan ko kayo, pag nanalong Duterte, babalikan ho namin kayo, parang iniba na. Parang ginawa niya ng House of Retaliation mga kabalitaan. Yung statement nitong si Cardema. Oh, parang siya pa yung magiging pasimuno ho na mangangapoy itong usapin ito at para naman sumagot ang NBI sa nagiging pahayag nito ni Cardema. So, supalpalo siya dyan. Dahil sa kanya, nagtatanong nga siya ba't mo ba ipinost sa yung network? At in-explain niya pa kung anong network. Wala namang pinost. Mula sa media nagtatanong, base sa kanyang narinig, sinabi niya lang mga kabalitaan. Dahil ako mismo, nakakita ako sa live ho ni Atty. Torion na kasama ho na naglalakad, mabilis na naglalakad mula sa mall, papunta ho dyan sa Korte Suprema, na kung saan ay nagmamadali sa dahil may nakatanggap silang information na i-release na di umano itong TRO. So, masaya ho yung taga-suporta ni Tatay Digong Duterte. Ngayon pala ay parang nagkaroon yata ng miscommunication. Tapos sasabihin na ng isang fake news mga kabalitaan. Yun po ang panangga ng administrasyon ngayon. Kung sakali na makapagbigay ho kayo ng payag na hindi naging totoo, hindi na ho masabi nilang miscommunication. Ikaw ay sasabihin na ho nila na tagapagsinungaling ka na. Para na rin si Au Castro mga kabalitaan. So yun po ang matindi ho dyan sa administrasyon ho ngayon. Kaya pag markado ka, taga-suporta ka na dito ng mga Duterte, siguraduhin mo na yung sarili mo. Pag ikay nagkamali, may kalalagyan ho kayo mga kabalitaan. So bago pa ho tayo magtapos, anyway, update ulit tayo dito sa The Hague at parang may mga nakausap po ditong mga kababayan natin sa The Hague, itong si Ma'am Hanilet, at sila po ay may mga concern ho na ina-address nila dito kay Ma'am Hanilet at in good shape naman daw si Tatay Digong Duterte. At sila po ay handa na manatili diyan sa Duterte Park. Ulan, init, kahit mag-snow pa daw. Iwan ko ba kung nabanggit ba may pag-snow ho dyan. So basta ulan-init. No? Ulan-init, sila ay mananatili hanggang sa dulo, hanggang matapos makauwi si Tatay Digong Duterte mga kabalitaan. Gawas na gud siya. Yes. Amen. Manifest. Amen. Amen. Manifest ko niya. Exactly, ma'am. Asan ang payong? So, okay rin loko. Okay magmunta ng gamay. No. Kuan ma'am kanang Salamat na. Basta ako pirmi ko. Maagi ko ninyo. Kaya salamat. salamat po kayo. Ma'am, nabay ka nang sulti si PRD o komento niya about sa pag-endorse niya dito kay Amy? Wala siya nag-comment. Wala siya. But he's aware, ma'am. Awareness. Okay. Awareness. Wala siya nag-comment. Ma'am, pero sa imong opinion, ma'am. Ako wala lang to. Ako itago. Okay. Thank you, Yan ma'am. na lang na. Huwag makakita. Napay message si former president para sa iyong supporters, ma'am. Sa mga supporters, nagpaabot siya sa pasalamat o kanang padayon daw. Ginainag yun na mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kabalo ka the word mabuhay, di ba? Mabuhay ang Pilipino. Daghang salamat yun. Kabalo siya na every time na naitawid. Every day. Every day. Hanggang sa dulo. Pinagdasal namin, ma'am. Rain or shine. Rain or shine. Ma'am, health-wise, okay naman kasi. Okay na siya. That's good, ma'am. Pinag-ampok siya. gid mi para kay Ang sugar, ma'am. Okay na kaya siya. Okay po siya. Kaya itagaan na siya. Upuan ka na mamonitor na. Itagaan siya. Huwag ka na. Itong something na mamonitor. Praise the Lord. Ma'am, Okay pwede rin may lifestyle. mapuntahan na ni Sir Pulong. Ano siya ma'am?
Wala pa ko kabalo sa exact date. Sige, lagi may buwan, communicate kung kano sa... O, mo anira na siya, siya na po din yung istoryakon. Puli-puli ba? Pohon, ma'am. Wala yung Naka-advise sa mga OFW, ma'am, kay ang iba na discourage na boto kay pag lagi nila sa... Basta PDP. Correct. What do you mean na-discourage Online siya? voting. Sa online ano alleged inconsistencies sa ilang mga votes na after their votes lahi daw kuno ang mogawa so na yung mga allegations na mahadlok sila basig ilang mga boto di daw kuno makount ug laing ug maadto siya sa ubang candidates mao ilang PDP na lang sila yo kumpleto ha siya ro mo reflect na wala na shade tong ilahang kanina. Oh, di na kumpleto sayang. Pero yung bita nila i-advise ko no mag-screenshot sa ilang tama screenshot butar kay para for recount mga case na ma'am makita man na di ba unsa ko man na pero ni ana po ma'am na ako'y pangutana nga concern lang kay ko bitaw ma'am kay supporter Duterte jud ko pag abot ni Tatay Digong diri ma'am anang Bernice pagka Sabado na agyon ni ani ni Alvin ako ma'am concern ko anang ilang boto bitaw ma'am nga niingon jud diha ma'am nga ang deboto sila 9 kabuok street PDP ang nilabas lagi ma'am sila lagi yung Franz Castro dili ang mga NPA ang nilabas ma'am na naa sa YouTube naa sa Facebook dili pa man nato maano no pero kana galing tikas they can only do so much. I am telling you they can only do so much pag overwhelming gani ang kuan boto dili na nila makaya. Yes, that's di na correct. nila they can only do so much. Nahitabo na ato una sa panahon 2016 na magito gyapon tikas pero sa kadako sa diboto sa iya ha wala gyapon landslide. ma'am sa akong feel karon ma'am Duterte gyud ang mudaog na team kaysa tan-aw nimo all over the world ma'am naggawasan naglabasan ang mga buong Pilipino mga OFW hindi lang OFW ma'am ako hindi ako OFW I'm married with Netherlands man but I'm sharing my support with Tatay Digong. That's good. Ever since in my life I never protest of for president. I never vote at this moment for Tatay Digong kasi na-feel ko ma'am ang pag niya sa bansa. Miski na ang nasaktan ako ba? Ma-feel man nila, ano man nila. Yes, ma'am. Ramdaman nila ang may totoong may leader at saka wala. Nakulong siya, ma'am, sa pagtulong sa mga tao. Kaya gani ay ang paabot niya sa inyo hanto daw karon sakripisyo lang daw gihapon siya sa Pilipinas o sa Pilipino. Niyabiyaan ninyo. yes no Ma'am, hindi namin maiwanan si Tatay Digong, ma'am. Kayo hanggang sa dulo ma'am Kaya nga, ang tanong ko lang ngayon, ma'am, kailan siya makauwi, ma'am? Hindi mo na mabawanday. Ganito yan. May Kailangan positive? natin positive. Tago lang natin yan sa ating dibdib ng baraha. Ampo lang ta. Ma'am, baraha. ang May pinagtakutan baraha. ko lang, ma'am, baka kasi matanda na siya. Ako, ma'am, nag-post ko. Ito yan ang God will make a way. Wala silang Yes. gawa ito ng tao, pero ang ang gawa ng Diyos hindi na kayang hinang tao. Hindi na kayang labanan ng tao. Balik ka rin kahit na kanino mang tao, kahit na demonyo ka, di ba? That even the demonyo is acknowledging that there is Jesus Christ. Nasa Bible yan eh. Kaya, amen. Yeah. Pero inside, ma'am, si tatay, he get along well with everyone. Oh. Yeah. From the Very- security to... Yes. Popular nga siya dyan, yung lahat ng... Ang kinakain niya, ma'am, kinacheck. Lalo na pag nag-jokes. Baka may ilagay. Ay, hindi. Careful sila. Yun ang No. It's not... That's the Ginaano nila, yun ang ginaiwasan nila. Kaya, Ma'am, I'm sorry this question madimanda man because... sila. Yes. So they have to take good care of him. Take good care of him. So, ma'am wala ba schedule si Attorney Kaufman today to meet with him or nailaing grupo, manggod. that's Nakita. nakakaganina ma'am pwede mo hindi ka familiar sa sa faces Katong nakoy out of the team, Yeah. upat sila ako na-meet. that's why yung kuna wala mo si attorney ma'am so we were waiting for him Pagkatan lang siyang chances sa lain. I see thank you Pero ma'am team of naanaga ito na. thank you ma'am kaayo
Nakiganihan din. Na ako din, whole day with di kami familiar kay si Attorney Kaufman, di man niya i-disclose kinsa iyang team. But we already saw so many people. Si Attorney Kaufman lang man ang pwede rin. Yeah, exactly, ma'am. Siya rapod yan. But no, ma'am, na we are going to be here for Tatay Digong until talaga makagawa siya, ma'am. Amen. Amen. I miss this month, ma'am. Hanggang sa dulo yun, ma'am, literal. Kaya we can't wait to welcome him outside. Also, the Filipino people yun mag-welcome sa iya. Salamat ha. May problema, ma'am. Na ako yun. Ang buti. Maundang-undang. Salamat. Yeah, rain or shine, yun mi diri, ma'am. Ulan ka lang. Filipino kami. Ulan dito, may kubo na tayo. Oo, ma'am. Ma'am, okay lang. Oh, man na po may mga tanong. Picture lang. So yun po mga kabataan, yung update ho natin sa The Hague, Netherlands, kasama si Ma'am Hanilet. Kaya lahat ng mga Pilipino dyan sa the Netherlands, para ho sa inyo ito. Maraming salamat. Para ho tayo magwagi sa labang ito mga kabataan, tayo po ay laging nagpapaalala ho sa inyo na huwag kalimutan, malapit na ho ang halalan. 10 ho, Duterte ho tayo plus 2, nasa inyo na po ho yan mga kabataan. Kung ano po ang gusto mangyari ni Tatay Digong Duterte, yun po ay dapat sundin ho natin dahil alam po natin na ang sinasabi, ang mga pakiusap, pagpapaalala sa atin ni Tatay Digong Duterte ay ito para sa kinabukasan ng ating inang bayan. Kaya magtulungan ho tayo, manalangin na sana bukas makalawa, masilayan na ho natin sa labas ng detention facility dyan sa The Hague at makakauwi na ng bansa. Dahil sabi ni Ma'am Hanilet, may mensahe ho talaga itong pangyayari ngayon sa buhay ng mga Duterte at sa ating buhay na mga taga-suporta ni Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Huwag magsawa, huwag matakot, huwag mawalan ng pag-asa. Masisilayan din natin ang sikat ng araw, mga kabalitaan. At kakawain ko muna si Mami Rose Daddy Burning dyan sa Lapu-Lapu City, Cebu. Boss Toby at Toby's family dyan, mga kabitan. Maraming salamat. At sa ating mga minamahal nating overseas Filipino worker na ating tinuturing bagong bayani ng ating bansa. Saludo kami sa inyo. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Masalam sa inyong lahat. And of course, sa mga lupalop ng ating mundo, basta may mga Pilipino, lagi natin itong sinasabi sa inyo, ang programang ito ay para sa inyo. Panatiling tumutok, dito lamang ho mga kabalitaan. Ako'y magpapaalam na at kita-kits tayo sa darating na mga oras sa ating paglalahad ng mga presko at panibagong mga impormasyon na dapat nating malaman sa araw-araw, oras-oras, minuto kasama ang inyong munting bahay, Dan Agad Balita Reaction Video News Update. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.